Ito po ay pairings ng big bike. Kawasaki Ninja 1000cc. So ayan po, may basag at nagkaroon pa ng crack. I-repair ko po muna ito. Then pagka-repair, akin po itong i-repaint. So tuloy-tuloy lang po ang inyong panonood. Dito po ay gagamit ako ng panghinang. Ayan, katulad po ng hawak ko, soldering iron po ang tawag dyan. So una ko pong gagawin ay papasuin ko lang po o hihinangin, no? Pag mainit na po yung soldering iron. Yung portion na may crack. Ang plastic naman po, pagka yan ay nainitan, lumalambot po yan. Then habang yan po ay nalulusaw, yan po ay aking hihinang. Hindi na po ako gagamit dito kung ano mang gamit, no, na panghinang. Either na lang po kung merong talagang nawalang plastic o parts. Ang gagawin po natin doon, kuha po tayo ng basag na pairings din na hindi na ginagamit. Kuha tayo ng kapraso. Then yun po ang gagamitin natin na rod o yung parang pinaka-alambre na panghinang. So dahil ito naman po ay crack lang at kung may portion pong nawala, mamaya po ispatan ko na lang po yon. Sa paghihinang po, kailangan sigurado po na magdidikit po yung dalawang portion o mawawala po yung pinaka-crack niya. So ayan eh, pagka yan ay nalulusaw na po, magiging madikit po yan, no? So ang gagawin natin, siyempre pagka yan po ay nahinang na, yung portion na ibabaw, then, obligado, pati yung ilalim, ay hinangin din natin. Ang ginagawa ko po dyan, mamaya, lalagyan ko pa yun ng mighty band, no? Bago ko hinangin yung ilalim. So, dito ay tatapusin ko muna itong ibabaw. Then, pag natapos po itong ibabaw, babalik na rin ko po yan at lalagyan ko po ng mighty band. Then, pagkatuyo ng mighty band, ihinangin ko po ulit yon. Then, pagkahinang, lilihain ko po ng magaspang na liha, mga 120, gagaskasin ko pong mabuti, then lalagyan ko naman po ng epoxy ANB. Yung ilalim lang po, no? Para mas matibay po ang kapit at hindi na po ito magkrakulit habang ito ay ginagamit. So ito pa po isa, bali kapartner po to, no? Yung ko isa yung matte black, yung aking ni-repair. Ito naman ay metallic silver na nagbablock. So ayan, may mga gas-gas lang. Lilihain ko lang po yan at mamasilya kung kinakailangan masilyahan. Dito po ay gagamit ako ng lihang 120 grit. Ayan, sasagarin ko sa liha yung mga gas-gas, baka makaya. So kung hindi po makakaya at talagang sobrang lalim, maobliga po tayong bugahan muna siya ng primer pagkaliha, then mamasilyahan po siya ng body filler. Then lilihain, then bubuga ulit ng primer hanggang sa mapantay po. Pero dito po sa kaso na to ay mukhang kaya naman sagarin, no? Sa liha. Kasi mas maganda po na makaiwas po tayo sa masilya. Ganito rin po ang ginawa ko dito sa hininang ko, no? Spot, hinang, liha, spot, hinang, liha. Para ding nag-welding ng bakal. So then po yung ilalim, ayan, hindi ko napapantayan, no? Lalagyan ko na lang siya ng epoxy ANB. Pagagaspangin ko muna. So ayan, matibay na po. Then kung sigurado na po tayo na pantay na sa liha, bubuga na po ito ng Gilder Epoxy Primer Gray. So ayan po, sa unang buga po ay manipis lamang. Huwag po natin kaagad itong kakapalan para po maganda ang kapit niya. Minsan po kasi pag sobrang kapal ng pagkakabuga kaagad sa first coat, nagkakaroon po ito ng pinholes. Ano po ba yung pinholes? Ang pinholes po yung nagbubutas-butas po. So ayan, kung magbubuga po tayo ng primer, lalo't maganda naman yung ibang portion, wag na po natin bugahan lahat. Yun lang pong may tama o gas-gas ang ating ipa-primer. So ayan, no? Then, patuyuin lang po natin mabuti. Then, i-second coat po natin hanggang sa mapantay po yung primer. Then, lilihain po natin yan ng 400 to 800 grit para kapag ito po ay ating i-base coat o kinulayan na, ito po ay pantay na at makinis.
So, hindi ko na po lahat binugahan. Yung portion lang na may tama, then paanggil lang yung mga side na may mga makikinis pang pintura. Para pag itinap coat siya ay maganda at isa lang din ang kalalabasan ng kulay. So, ito na po yung finish ng base coat. Bali, 3 coats po ginawa ko. So, ayan, hindi nyo na mapapansin yung mga gas-gas. Pantay na po siya at yung kulay ay okay rin naman, no? Mahirap lang sa video pero maganda po ang kulay niya sa actual, no? Kaya ito po ay akin ng i-top coat. Mga 4 coats po ang gagawin kong top coat dito. Kung sakali naman po sa pagbubuga ng kulay ay hindi pumantay, no? Yung tinimplang pintura, sa datihang pintura, maliit lang naman po yung mga pairings, pwede nyo na pong lahatin yan. Yung pagbe-blend po ng kulay o blending ay ginagamit lang po yan kalimitan sa mga sasakyan, sa kotse. No, pwede na tong pairing sa buuin. So, sa pagta-top coat, dahil nga itong aking pagbubuga ng kulay ay pa-blend lang, so mist coat lang muna yung first coat ng top coat para maiwasan yung pinholes. Kasi hindi po natin pwedeng i-full coat kagad to. Baka mamaya po ay hindi maganda yung maging resulta ng first coat ng top coat. Papakapitin lang po muna natin yung top coat. Dito ang ginamit ko pong top coat ay Hipic 400S Titanium 2K Clear. No thinner na po siya. Ang ratio po niyan ay 4 parts ng clear, 1 part ng activator. Hindi na po nilalagyan ng thinner. Yung primer naman po, ang mixing ratio naman po ng Gilded Epoxy Primer Gray ay 3 parts ng primer, 1 part ng catalyst, at 4 parts ng urethane thinner. So, yun po yung mixing ratio ng dalawa. So, ayan po. At yan po, medyo semi-full coat na yung top coat. Pang second coat na po yan. Then, mga 4 na coats po. Yung dalawang susunod pong coats yan, ipo-full coat na po natin o flow coat para mag-mirror finish. Mag 15 minutes plus off lang po tayo or interval every time na tayo po ay magre-recoat. Unless na lang po kung may magaspang, maobliga po tayo na siya ipatuyuin po ng at least 1 hour. Then lilihain po natin ito ng 1,000 grit. Wet sanding po. Then pag okay na po at pantay na po, i-recoat na po natin ito ng top coat. Meron po mga urethane top coat na masailang ibuga, lalo yung mga detainer. Isang pagka napatuyo ng gusto yung top coat, ito po ay nagkakaroon ng reaction. Nagkakaroon po ng kulo o kulubot. Dito po sa Hipic 400S Titanium 2 Clear ay hindi po ako nakakaranas pa ng nagkaroon ng reaction o kulo o kulubot. Dito naman po sa matte black, ang ginamit ko pong pintura dito ay Ansal Urethane Matte Black. Ang mixing ratio naman po nito ay 3 parts ng Ansal Urethane Matte Black, 1 part ng urethane catalyst, at 4 parts ng Ansal Urethane Thinner. Dito po, bali gagawin ko ay 4 na coats dahil wala pong available na matte clear. So, hindi ko na po malalagyan ito ng matte clear top coat. So, kakapalan ko na po lang yung matte black. So, yung ginamit ko nga palang pintura ng kulay nito ay pinatimpla ko lang sa paint center, no? Urethane type din siya. Ang mixing ratio niya ay 3 parts ng urethane base coat at 1 part ng catalyst at 4 parts ng urethane thinner. So, 3 coats po ang ginawa ko. Mayroon lang po time plus off na 15 minutes bago natin ito i-recoat. Dito po sa final coat ng urethane top coat, ito po ay akin ng ipinlow coat. Ano nga ba yung flow coat? Ang flow coat po ay ito po yung klase ng pagbubuga na lawa po. Meron pong 3 klase ng pagbubuga. Meron pong mist coat. Ang mist coat naman, yung po yung manipis lang at pambone.
At meron namang semi-full coat or full coat. Yung po yung pantay na po yung buga. Then yung flow coat, ito po yung lawa ang pagkaka-top coat para mag-mirror finish. So ito na po ang finished product. Ayan, ito po malala po basag dyan, no? Pero wala na, parang wala pong nangyari. So ayan, makinis na po siya. So ang pinintahan ko lang itong portion na to. Ayan. Ito kasi makinis pa to no? Hindi ko na dinamay. Para kung magkaroon man ng variation, hindi gano'ng mahalata. Kasi kakulay po to. Ito po yung original no? Then dito rin po, ito yung may tama. So itong portion na to. So wala na rin. So ang binugahan ko lang dyan ay ito. Pa-blend lang ang ginawa ko, no? O vanishing. So inanggihan ko lang dito. Then dito rin. So para hawik pa rin doon sa original color niya. Ayan po. So binugahan ko po lahat ng top coat yan. Dahil maliit lang naman po no. Pero pwede rin naman natin bugahan lahat ng kulay yan. Pero ang ginawa ko para makasiguro pa tayo na pares na pares pa rin ng kulay, hinapyawan ko lang dito, hapyaw rin dito. Pero dito sinolid ko. Pero sakto naman po yung pagkakatimpla ng pintura. So ayan po. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless. Wala pa plang plaka no? Kailan lang yan?